Sa huling video, nakita natin ang labanan sa pagitan ng Red Locusts at ng mga puwersa ng Tore sa ika-67 palapag. Ang mga Red Locusts ay nagpapalayo sa mga Lizardmen at iba pang mga tao na todo ang pagtatanggol sa waypoint. Bigla na lang, dumating si Ayuna, lumikha ng malaking pagsabog upang talunin ang libo-libong Red Locusts sa isang iglap. At binigyan ng oras ang iba upang itanim ang matitigas na bladed na sibuyas sa lupa. Ang mga armadong sibuyas ay napatunayang epektibo sa pakikipaglaban sa mga insekto. At nagsimula na silang mapatay ng mga ito ng madali na nagbigay ng bagong pag-asa sa mga puwersa ng Tore. Sinabi ni Ayuna sa lahat na ito ay biyaya ng Black Dragon. At pagkatapos ay siya mismo ang nanguna sa masigasig na mga tropa sa labanan. Samantala, si Sejen ay nakakakuha ng isang EXP para sa bawat Red Locust na pinapatay ng kanyang mga pananim. Ang bilang ay sapat na para maging kapaki-pakinabang kahit maliit na EXP at mabilis siyang nag-level up. Sa kabilang dako, ginagamit ni Koen ang kanyang kapangyarihan upang hatiin ang matitigas na bladed na sibuyas sa dalawa para itanim. Ilang araw na ang nakalilipas, gumawa si Sejen ng kasunduan kay Ayuna tungkol sa pag-supply ng matitigas na bladed na sibuyas sa mga Red Locusts. Ngunit iminungkahi niya na maningil siya ng pera para dito dahil ang pagbibigay ng libre ay maaaring magdulot ng problema sa kalaunan. Hiniling niya kay Theo na pangasiwaan ang bahagi ng negosyo at nagustuhan ng lahat ang ideya. Bigla na lang, nakita ni Sejen si Koen na kumakain ng mga patay na Red Locusts at habang siya ay nagpanik sa nakita. Nalaman niya na ang mga halimaw ng Tore ay natagpuan na masarap ang mga insekto. Kaya, ginawa ni Sejen itong negosyo rin. Ang mga Red Locusts na pinatay ng matitigas na bladed na sibuyas ay dadalhin sa ika-79 na palapag ng Silver Wolf Tribe. At pati na rin ng mga Red Locusts. Ang mga Red Locusts ay ibinente rin sa iba pang bahagi ng Tore para sa pera. Planong kumita ni Sejen mula dito at gamitin ito para muling itayo ang ika-85 na palapag at binigyan pa niya ng komisyon ang mga lobo. Pinalitan din ni Sejen si Theo sa posisyon ng intern pagkatapos ng kanyang pagkakamali sa pagkuha ng mga matamis na kalabasa ng araw at pagbenta nito kay Dongshek. Nagkunwaring malungkot si Theo ngunit naniniwala rin siya na hindi siya nagkamali sa pagbenta nito kay Dongshek na isang mapagkakatiwalaang tao. Sa kabila nito, sinubukan din niyang magpabango kay Sejen sa pamamagitan ng pagmamasahe sa kanya. Samantala, ang Mama Bear ay humaharap sa mga intruder sa kanyang teritoryo. Ang mga ito ay ang mga halimaw na puno na tinatawag na corrupted ants. Nahaharap siya sa mas marami sa kanila kamakailan at nararamdaman niya na kailangan niyang higpitin ang kanyang mga patrol. Ngunit umalis din siya papunta sa kinaroroonan ni Sejen upang kumain ng hapunan. Nagsisimula ang kabanatang ito kay Aileen na nagpapakita ng isang mukhang nagbigay sa akin ng matinding kalungkutan. Siya ay namumula, pawisan, hingal, at tumutulo ang laway sa kanyang bibig. At kahit naisipin mong may kahon ng tisyo sa malapit, wala. Ang dahilan ng kanyang reaksyon ay ang pagkain na katatapos lang niya. Pagkatapos ng pagkain ng maanghang na pagkain, ininom niya ang isang baso ng honey at cherry tomato juice. At sa wakas, sumandal siya sa pader upang magpahinga. Katatapos lang niyang kumain ng 4 o 5 plato ng maanghang na ulam na ginawa ni Sejen para sa kanya. At sinabi niya na ang pagkain ng maanghang ay mabilis na nag-aalis ng kanyang stress. Bukod pa rito, sobrang nag-aalala at tense siya nitong mga huling araw na hindi siya makakain ng maayos. Kaya naman naging masarap palalo ang pagkain na ito. Malakas niyang sinabi ito upang pasalamatan si Sejen. At masaya rin si Sejen na nagustuhan niya ito. Sinabi niya na magpapadala siya ng ilang tuyo na matamis na patatas bilang panghimagas mamaya. At sinabi ni Aileen na masaya siya. Samantala, si Sejen at ang kanyang hukbo ng mga puting magsasakang kuneho ay papunta sa trabaho. Patuloy siyang nakakatanggap ng mga notifikasyon na ang kanyang matitigas na bladed na sibuyas ay nakapatay ng isang peste. Binibigyan siya ng isang X. Napagtanto ni Sejen na may isa pang pag-atake ng mga Red Locusts at nagtataka kung gaano karami ang mga ito. Tinanong niya kung bakit hindi man lang nababawasan ang bilang ng mga ito. Sinabi ni Aileen na ito pa lamang ang simula. Pero kahit papaano, ang mabilis na pagdami ng mga Red Locusts ay nagsimula ng mag-stagnate ngayon. Tiningnan niya ang kompletong stats at nalaman na natalo na ng mga puwersa ng Tore ang mga ito. Natalo na ng mga Red Locusts ang mahigit 1,000,000 Locusts sa ika-67 palapag ngayon at may natitirang humigit kumulang 6 na milyon. Ang magandang balita ay tumaas lamang ang populasyon ng mga Red Locusts ng 7 sa nakaraang oras. Ibig sabihin, sa lalong madaling panahon ay magsisimulang bumaba ang kanilang populasyon. Sinabi ni Sejen na ito ay isang malaking ginhawa. Sinabi rin niya na nag-level up siya ng malaki dahil sa pagpatay sa mga Red Locusts.
Sinabi niya na umaasa siyang makatulong siya sa ika-67 palapag. At muli, ginamit ni Eileen ang kanyang kapangyarihan bilang manager upang makahanap ng bagong impormasyon para sa kanya. Binuksan niya ang pinto. Binuksan niya ang isang system window na nagliliste ng mga kontribusyon ng iba't ibang tao sa paglipol ng mga Red Locust sa ika-67 palapag. Si Sejen ay nasa itaas. Mayroon na siyang mahigit 300,000 kill count sa kanyang pangalan, na mas mataas pa kaysa kay Ayuna, na nasa 123,000 lamang. Ang pangatlong pwesto ay kabilang sa isang mandirigmang lizard folk. Ngunit siya ay nasa 11,000 lamang. Humanga si Eileen sa mga stats na ito. Dahil kulang pa ang kanyang mana, hindi niya magamit ang crystal ball upang kumpirmahin ang sitwasyon sa ika-67 palapag. Ngunit kaya niyang hulaan ang sitwasyon sa pamamagitan ng listahan ng mga kontribusyon. Masayang sinabi ni Eileen kay Sejen na ang matitigas na bladed na sibuyas ay tiyak na gumanap ng malaking papel sa misyon. Tiniyak niya sa kanya na hindi ito mga salitang pampalubag loob lamang. Ipinahayag din niya na kapag naubos na ang mga Red Locusts mula sa tore, si Sejen at ang iba pa ay makakatanggap ng gantimpala depende sa kanilang kontribusyon. Naging interesado si Sejen sa mga gantimpala, at tinanong niya si Eileen kung may gantimpala ba sa pagpatay sa mga intruders mula pa sa simula. Tinanong niya kung ito rin ba ay isang quest, at pagkatapos ay inusisa ang likas ng gantimpala. Sumagot si Eileen na ito ay isang lihim. At maaari lamang niyang sabihin na mas mataas ang kontribusyon, mas maganda ang gantimpalang ibibigay. Masaya si Sejen na marinig ito at sinabi na kailangan niyang magtrabaho ng mas mahirap upang madagdagan ang kanyang kontribusyon. Samantala, binubunot niya ang isang makapal at masarap na carrot mula sa lupa, na may katabi ng gutom na kuneho. Inubat ni Sejen ang isang malaking carrot ng agility, na isang C-rank na pananim na may 130 araw ng shelf life. Kapag kinain, ito ay nagbabawas ng 30 gramo ng taba mula sa katawan. Nagbibigay sa gumagamit ng dagdag na agility ng 0.5 para sa 10 minuto. At nagpapabuti rin ng paningin. Masaya si Sejen na anihin ang mga C-rank carrots. At agad siyang nagbigay ng isa sa bawat magsasakang kuneho. Sa ganitong paraan, tataas ang kanilang agility. At mabilis nilang matatapos ang trabaho. Ngunit hindi ba sila magiging antukin pagkatapos busugin ang kanilang tiyan ng malaking carrot? Ang mga kuneho ay sabik para sa mga carrot. At biglang dumating si Theo, medyo antok pa. Sinabi niya kay Sejen na bababa na siya, habang si Sejen ay kumakain ng carrot na direkta mula sa lupa nang hindi man lang hinuhugasan. Tinawag ni Sejen si Theo na isang sales cat, at hindi niya alam kung paano nakuha muli ni Theo ang kanyang posisyon ng ganoon kabilis. Tinanong niya si Theo kung bakit siya bababa ng maaga. Tinanong din ni Sejen kung plano ni Theo na makipagkita kay Elka at sa iba pa sa ika-85 palapag, at sumang-ayon si Theo. Sinabi ni Theo na pagkatapos dalhin ang Wolfpack sa ika-67 palapag, plano niyang pumunta sa ika-38 palapag habang nangongolekta ng Red Locusts. Sinabi ni Sejen kay Theo na mag-ingat at tinukso siya kung tama ba ang pagkuha niya ng mga ani ngayon. Nagalit si Theo sa mga salita ni Sejen at tinanong siya kung ano sa palagay ni Sejen ang tingin sa kanya. Tiwala si Theo na hindi niya uulitin ang parehong pagkakamali. Biglang dumating ang isang gray rabbit at nagdala ng magandang balita kay Sejen. Tapos na ang kanyang bahay. Pumunta sina Sejen at ang iba pa sa kanyang bagong tayong bahay, na mukhang maganda kahit sa anumang pamantayan. Sinuri ni Sejen ito at nakita niyang mula sa istruktura hanggang sa kusina, lahat ay ayon sa gusto niya. Tinanong niya ang mga gray rabbits kung paano nila nagawa ito ng maayos, at biglang nagkomento si Quing na mainit ang sahig. Humiga si Sejen at ang iba pa sa sahig, at ipinaliwanag niya na ito ay tinatawag na heated floor, at talagang nakaka-relax kapag pagod ka. Tinanong ni Sejen ang dalawang gray rabbits kung naipaliwanag ba niya ang mga detalye tungkol sa istruktura ng heated floor sa kanila. Sinabi ng mga rabbits na sa mga wandering merchants, may tribo na nakatira din sa mga bahay na katulad nito. Ang architect rabbit ay tumanggap ng ilang komisyon upang magtayo ng kanilang mga bahay noong nakaraan, kaya pamilyar siya sa ideya. Nagulat si Sejen na may mga species din sa tower na gumagamit ng heated floors at iba pang amenities. Habang nakaupo sa porch sa labas, napansin ni Theo at Quing ang dalawang maliit na pintuan na gawa sa kahoy at tinanong si Sejen tungkol dito. Nalito rin siya, kaya't nagpasya siyang buksan ito, at sa kanyang pagkagulat, nakita niya ang sickle rabbit at ang kanyang gray rabbit na nobyo sa gitna ng kanilang ginagawa. Natarante ang sickle rabbit at sinigawan si Sejen na dapat siyang kumatok muna bago isara ang pinto. Agad na umalis sina Sejen at Theo, isinasara ang mga mata ni Quing upang hindi siya makakita ng indecent scene.
Nang nasa labas na sila, humihingal si Sejen at umiyak dahil bahay niya iyon at naging komportable na ang mga rabbits doon. Nang makita siya ng ganoon, tinanong ni Kyuing kung malungkot siya. Sa anumang paraan, mukhang malungkot ang may akda sa linggong ito. Biglang dumating din ang ina ni Kyuing at sinabi ni Sejen na huli siya ngayon. Tinanong niya kung masyado ba siyang abala sa pagpatrol nitong mga araw na ito, at sinabi ng ina ni Kyuing na magulo ang paligid nila ngayon, hawak ang isang corrupted ant. Ibinagsak niya ang katawan ng ant sa lupa, at nagulat ang lahat. Sinabi ng Mama Bear na sa tingin niya ay magiging kapakipakinabang ito, kaya't dinala niya ito dito. Medyo kinakabahan si Sejen, ngunit pinasalamatan niya ang Mama Bear para sa matanda at matibay na puno. Biglang tinanong ni Theo ang Mama Bear kung papunta ba siya muli sa kagubatan at humiling na isama siya. Isinama siya ng Mama Bear, sinasabing hindi magiging malungkot ang kanyang pagpunta sa kagubatan. Pinaalam ni Sejen kay Theo ang pamamaalam ng sales cat, at pagkatapos ay ibinalik ang kanyang atensyon sa tree monster. Tinanong niya kung ano ang dapat gawin sa lumang puno. Hindi alam na ito'y dating isang halimaw, sinabi ng architect na maganda ang kalidad ng kahoy, kaya maaari nilang gawing mga muebles ito. Kailangan muna nilang putulin ang puno, at agad na kumuha ng palakol ang carpenter rabbit upang magsimulang magtrabaho. Sinabi ni Sejen na aayusin niya ang mga bagay sa bahay habang nagtatrabaho ang mga rabbits. Humiling si Kyuing sa carpenter rabbit na gumawa ng kama para sa kanya gamit ang kahoy. Biglang napansin ng carpenter rabbit na may kumikislap sa loob ng hollow tree, at sa susunod na sandali, isang mahabang sanga ang lumabas at hinawakan siya. Habang hinigpitin ng sanga ang rabbit, sumigaw siya sa sakit at biglang tumayo ang tree monster. Lumalabas na hindi ito patay kundi nagpapanggap lamang. Natatarante si Sejen sa harap ng halimaw, ngunit agad siyang kumilos upang iligtas ang rabbit. Kinuha niya ang kanyang daga at tumakbo patungo sa halimaw, at si Kyuing ay tumakbo rin ng mabilis. Nag-transform si Kyuing sa kanyang buong laki at umatake sa tree monster. Nakuha ni Kyuing na mapunit ang sanga na humahawak sa gray rabbit at pinalaya ito, ngunit agad na hinuli siya ng mga sanga ng tree monster. Nabigla si Kyuing, ngunit patuloy siyang lumaban sa pamamagitan ng pagkagat sa mga sanga. Galit na umungol si Kyuing sa halimaw, at sumagot naman ang tree monster ng nakakakilabot na sigaw. Takot na takot si Sejen sa laban, ngunit agad niyang kinontak si Aileen para humingi ng tulong. Tinanong muna ni Aileen kung ano ang ginagawa ng corrupted ant doon. Sinabi ni Sejen na hindi niya alam, at bigla na lang nagising ang puno. Tinanong niya kung paano maaalis ito. Nervously, binuklat ni Aileen ang mga pahina ng Monster Guidebook at sinabi kay Sejen na tanggalin ang carnivorous fruit sa puno upang mapatigil ito. Samantala, patuloy ang laban ni Kyuing at ng halimaw nang biglang tanungin ni Sejen ang bear cub na maging mas maliit. Sumunod si Kyuing at naging mas maliit, agad na pinalaya ang sarili mula sa pagkakahawak ng tree monster. Sa pagkakataong iyon, tumakbo si Sejen at tinusok ang kumikislap na bahagi ng puno. Sumigaw ng malakas ang halimaw habang nakatarak pa rin ang daga ni Sejen, at sinabing lahat ay nasa lugar na ito. Biglang natama ng daga ni Sejen ang carnivorous fruit sa loob, at bumagsak ng patay ang halimaw. Nakahinga ng maluwag si Sejen, ngunit nagtataka pa rin kung ano ang ibig sabihin ng halimaw sa sinabing lahat ay nasa lugar na ito. Sinabi ng kanyang system window na natalo niya ang carnivorous fruit ng malaking corrupted entity at nakakuha ng 50x. Biglang hinayla ni Kyuing ang kanyang damit at tinuro ang isang bagay. Paglingon ni Sejen, nakita niya ang isang hukbo ng mas maliliit na ant monster sa harap nila. Natakot ang mga gray rabbits, at kahit si Sejen ay kinabahan sa harap ng corrupted ant small branch scouts. Pero bigla na lang, isang hukbo ng mas maliliit na halimaw na puno ang lumitaw doon. Ang mga pinasama at maliliit na mga sanga scout ay nagsimulang kumilos patungo kay Sejen, at ang kanilang dami ay sapat na para takutin siya. Natarante siya at sinabi na ang mga mananalakay na ito ay kahawig ng malaking puno mula kanina. Ngunit sa likuran niya, lumalaki at humihinga ng malalim si Kyun dahil gusto niya ang lahat ng laban. Sinabi ni Sejen sa mga kulay abong kuneho na pumasok sa kuweba at tawagin ang itim na mandirigmang kuneho, at sino man na makakalaban. Tumakbo ang mga kuneho patungo sa kuweba habang tumatakbo si Kyun pasulong. Tumalon siya ng mataas sa hangin at pagkatapos ay bumagsak sa ibabaw ng mga halimaw na sanga, na nagdudulot ng malaking crater sa lakas ng kanyang pagbagsak. Ang mga maliliit na sanga na scout ng corrupted ant na malapit sa kanya ay agad na tinangay, at pagkatapos ay sinimulang pagpira-piresuhin ni Kyun ang mga ito gamit ang kanyang matatalas na kuko at matinding lakas. Sa kabilang banda, nakikilahok din si Sejen sa aksyon, at pinalaslas niya ang kanyang punyal upang hatiin ang mga halimaw na sanga sa gitna ng madali.
Ang mga halimaw na sanga ay umuungol habang namamatay, ngunit napakarami nila, at halos napalibutan na si Sejen ng mga ito. Nagtataka siya kung saan nanggaling ang mga ito nang biglang dumating ang mga reinforcement. Ang itim na mandirigmang kuneho at ang kunhong may karit ay tumakbo patungo kay Sejen. Sumigaw siya na kailangan nilang pigilan ang mga mananalakay bago makarating sa mga bukid. Ang itim na kuneho ay naglabas ng kanyang martilyo at nagpahayag na dumating na ang kanyang oras upang ipakita ng maayos ang kanyang kakayahan. Humarap siya, binabasag ang mga sanga ng Corrupted Ent sa isang hampas lamang ng kanyang martilyo. Namangha si Sejen sa kanyang lakas at bilis, at nagbigay ang itim na kuneho ng cool na pose sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling iyon ay naging kampante siya, at inatake siya mula sa likuran ng isang halimaw na sanga. Ang itim na kuneho ay walang kalaban-laban. Sa sandaling iyon, nahati ang halimaw na sanga sa dalawa at pagkatapos ay sa ilang mas maliliit na piraso. Dumating ang kunhong may karit upang iligtas siya, at gumawa siya ng cool na superhero landing pose matapos wasakin ang halimaw na sanga. Sinabi niya sa kanyang kapatid na huwag maging kampante dahil delikado ito, at siya'y walang magawa kundi makinig sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating na rin ang natitirang grupo ng mga kuneho upang lumaban. Ang lahat ay may dalang armas, ngunit ang ating matabang bata ay nagpapakulo lang ng kanyang mga buko. Sinalakay nila ang mga halimaw na sanga at pinaghahampas ng kanilang mga armas, at ang isa sa kanila ay gumagamit lamang ng kanyang mga kamao. Ngunit ginawa ng matabang kuneho ang pinakamagaling niyang gawin at kumagat ng malaki sa halimaw na sanga. Sumali rin ang mga lasong pukyutan, at magkasama, itinaboy ng mga naninirahan sa kuweba ang mga mananalakay. Nagtagumpay silang talunin at itulak ang mga halimaw na sanga, at sinabi ni Sejen sa kanila na magtiyaga pa ng kaunti dahil halos napuksan na nila ang lahat ng mga halimaw. Ang itim na kuneho ay lumingon upang tingnan siya at agad na binalaan si Sejen dahil may isang mapanganib na bagay sa likuran niya. Bago pa makalingon si Sejen, narinig niya ang isang malakas na dagendong. At nakita niya na mas marami pang mga halimaw na puno ang dumating. Sa pagkakataong ito, hindi lamang maliliit na scout na sanga ang nandito kundi mas malalaking halimaw na puno rin, at si Sejen at ang kanyang mga kaibigan ay walang magawa kundi panoorin silang papalapit. Isa sa malalaking sanga ng pinasamang Corrupted Ent ang umuungol. At humihiging, at ngayon ay lubos na natakot si Sejen. Alam niyang wala na silang paraan upang manalo, kaya't nagsimula siyang tumakbo palayo at sinabi sa mga kuneho na tumakbo rin. Well, ginagawa na nila ito. Gayunpaman, si Kyuing ay tumakbo patungo sa mga halimaw imbes. Inatake niya ang unang malaking halimaw na sanga na ikinagulat ni Sejen. Nagulat si Sejen. Sinabi ni Kyuing sa halimaw na huwag guluhin ang kanyang ama habang pinipigilan ito. Nalaman ni Sejen na sila'y walang pag-asa sa ganitong kalagayan dahil hindi nila kayang lumaban sa malalaking halimaw na sanga sa lakas na mayroon sila. Pumunta si Kyuing's mom sa daanan kasama si Theo, at ang mga itim na minotaur ay masyadong malayo. Kung tatawid sila sa tigang na lupa upang makapunta sa kanila, ang bukid ay masisira na sa oras na iyon. Habang iniisip ni Sejen kung ano ang kanyang gagawin, isang malaking halimaw na sanga ang dumating sa likuran niya. Hinampes ng halimaw ang kanyang mga sanga pababa kay Sejen, na iniisip na ito na ang katapusan, ngunit dumating ang hari ng Minotaur doon at pinunit ang halimaw gamit ang kanyang higanting palakol. Namangha si Sejen na makita siya doon, at ang hari ng Minotaur ay simpleng nagtanong kung okay lang ba siya. Sinabi niyang lahat sila'y dumating upang tumulong at lumingon si Sejen upang makita sina Ox number 3 at Cow number 4 na winawasak ang mga halimaw na puno sa likuran nila. Lumingon siya sa kabilang direksyon nang marinig ang isang mababang ungol na nagmumula doon at nakita ang isang malaking pagsabog na nagtapon ng mga pira-pirasong halimaw sa lahat ng direksyon. Pati si Mama Bear ay bumalik na rin at winawasak niya ang mga halimaw na puno gamit ang kanyang mga kamay. Nagtanong kung paano nila nagawang salakayin ang kanyang teritoryo at guluhin ang mga bukid ni Sejen, sinabi niyang hindi niya sila papayagang gawin ang gusto nila. Sinabi ng hari ng Minotaur na tila sobrang galit ang pulang oso, ngunit nalilito pa rin si Sejen kung paano sila nakarating dito. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula sa tagapamahala ng tore, si Eileen, na nagsabing siya ang tumawag sa lahat dito. Ipinagmamalaki ni Eileen na sinabi kay Sejen na nakumpirma niya na ang mga Ent ay paparating upang salakayin siya mula sa malayo, at agad siyang nakipag-ugnayan sa hari ng Minotaur at kay Mama Bear at pinapunta sila dito. Pinaalalahanan niya si Sejen na sinabi niyang pagkatiwalaan siya sa kaligtasan ng kanyang bukid. Masayang-masaya si Sejen na marinig iyon, at pagkatapos ay sinabi niya sa lahat ng malalakas na mandirigma na protektahan ang bukid. Sinabi niyang kapag natapos na ang laban na ito, gagawa siya ng napakasarap na pagkain para sa kanilang lahat.
Ang hari ng Minotaur at ang kanyang mga kapatid ay agad na napalunok ng marinig ang pagkain, at maging ang ina ni Kyuang ay sobrang nasasabik dito. Ang itim na mandirigmang kuneho at si Kyuang ay nagalak din, at pagkatapos ay binigyan sila ni Sejen ng utos na sumugod, kasama ang reyna ng pukyutan na nakaupo sa kanyang balikat at ginagaya ang kanyang mga aksyon. Ang mga Minotaur, ang mga kuneho, ang mga oso, ang mga pukyutan, at si Sejen mismo ay sumugod, ngunit 79% sa kanila ay ginagawa ito para sa masarap na pagkain na darating pagkatapos nito. Samantala, sa ika-67 na palapag, sina Theo at Elka ay nasa makapal na kagubatan ng mga butiki, o kung anuman ang dating makapal na kagubatan noon. Maraming bangkay ng pulang balang na nakakalat sa paligid, at mga tuyong puno ang nakatayo sa kanilang paligid. Namangha si Theo sa tanawing ito, at tinanong niya si Elke kung hindi niya sinabi na ito ay isang makapal na kagubatan. Sinabi lamang ng pinuno ng mga lobo na lahat ng lugar na dinadaanan ng mga pulang balang ay nagiging tigang na ganito. Sila ay mga halimaw na palaging gutom at hindi nag-iiwan kahit isang talon ng damo sa kanilang dinadaanan. Sabi ni Theo na nakakatakot sila, at pagkatapos ay napatingin siya sa mga pilak na lobo na tumutulong maglinis ng lugar. Tinanong niya ang mga lobo kung ano ang ginagawa nila dahil dapat lang nilang alisin ang mga pulang balang. Sinabi ni Elke na hiniling ng mga taong butiki na tulungan sila sa paglilinis ng napinsalang lupa. Dahil abala sila sa pakikipaglaban sa mga pulang balang, kulang sila sa mga tao. Tinanong lamang ni Theo kung binabayaran sila para dito, at sumagot si Elke na hindi dahil hindi naman daw ito ganun kahirap na gawain. Ngunit nagalit si Theo dito. Tinanong niya si Elke kung siya ba ay madaling mapapayag at pagkatapos ay nagmamadali siyang pumunta upang kausapin ang pinuno ng mga taong butiki. Sinabi niya kay Elke na ang kanyang ugali ay hindi uobra at sinabing sumama ito sa kanya dahil ipaglalaban niya na mabayaran ang mga pilak na lobo. Nagtataka ako kung mabuti ba ang ipinaglalaban niya ang karapatan ng mga lobo, o masama ba na nagiging masakam siya sa bawat sandali. Well, ang naglalakbay ng mga ngalakal na pusa ay agad na nakarating sa tent ng mga taong butiki, kung saan naguluhan ang isang bantay sa kanyang pagdating. Sinabi ni Theo sa kanya na tumabi dahil narito siya upang makipagkita sa kanilang pinuno. Sinabi lamang ng bantay na hindi basta-basta pwedeng pumasok ang kahit sino, at nagalit si Theo, sinabing hindi niya kaya tanggalin ang mga taong butiki. Sinabi niya sa bantay na tawagin si Ayuna para sa kanya dahil siya ang makapagsasabi ng kanyang pagkakakilanlan. Nabigla ang bantay sa kanyang reaksyon, ngunit sinabi niyang abala talaga si Ayuna at hindi siya pwedeng makipagkita sa kahit sino. Hindi nagustuhan ni Theo ang mga salitang iyon, at sumigaw siya, sinabing may napakahalagang relasyon sila ni Ayuna. Tahimik ang buong kampo sa narinig nilang ito, na maliwanag na inunawa sa ibang paraan kaysa sa ibig sabihin ni Theo. Lahat ay nakatitig sa kanya na naguguluhan, ngunit natatakot si Elke dahil wala siyang ideya kung anong problema ang aidudulot ng mga salita ni Theo. Yan lang para sa kabanatang ito. Naligtas ni Sejen ang pagsalakay ng mga Crepid Ents dahil sa mga Minotaur, Mama Bear, at higit sa lahat, si Eileen. Magiging interesante na makita siyang magluto ng isang bagay para sa lahat, ngunit mukhang hindi pa matatapos ang kanyang problema sa mga halimaw na puno. Sa kabilang banda, ang mga salita at kilos ni Theo ay siguradong magdudulot ng hindi pagkakaunawaan, at kailangan na lang nating hintayin kung paano ito maglalaro.